nung nag-unfold na yung debates, tapos nagsimula yung nominal voting, nagpapaliwanag na ng kani-kanila mga boto yung mga senador, ano yung pumapasok sa isip niyo, no? Especially with the arguments that they were using, and of course, lumalabas yung iba sa konstitusyon, di ba? Iba talagang outright pinagtatanggal yung vice presidente, di ba? Kung lumalabas yung kulay, eh. Oo. Ano yung tumatakbo sa isip niyo, no? Honestly po, more than yung mismong pag-explain ng boto, kasi yun yung parang, okay, stump speech ko yan, di ba? Grandstanding moment ko yan. So medyo may pagka in one ear out the other yung mga sinabi nun. Pero nung simula, nung binibigay ni Senator Marcoleta yung privilege speech niya, setting the content aside, I thought na very effective siyang magpaliwanag. No? Parang yung lingwahe na ginagamit niya, yung ano yun, parang sinusubuan mo kami ng Kaning sinaing hilaw. na hilaw, 'di ba? Parang yun, kaning hilaw, 'di ba? Parang parang accessible yung lengguwahe, no. So, and I'll be remiss to if I were to say na wala akong questions dun sa naging proseso ng House na parang paano naging 2 months yung 10 session days, no. So, there were some points kay Senator Marcoleta that I found valid at least. I thought yung kay Senator Pia Cayetano, not the brother, pero si Senator Pia Cayetano, yung at least yung pagpapaliwanag niya sa ito yung posisyon ko bilang isang abogado, ito yung pagtingin natin sa Korte Suprema. Di naman po ako abogado, no? So, okay, medyo I don't know how valid yung interpretation na yun, pero I felt okay, medyo relatable yung perspective na yun. And then siguro dun na nga sa explanation of voting, halos wala akong sinang-ayunan sa sinabi ni Senate President Chis Escudero at base sa mga nakikinig ako sa interview ni Justice Ascu na kanina kay Karen Davila. And then I think also si Justice Carpio also had something to say about yung pag-narrate ni Senate President Escudero doon sa Davide case or something. Pero pag nakikinig ka sa kanya, so forceful siyang magsalita, di ba? Parang naalala ko na, okay, kaya pala siya sobrang useful nung panahon ni Gloria Arroyo, no? Parang yung ganong forceful rhetoric. So, okay, I was trying to find kasi parang ako, mahalaga yung reason giving. So, I was trying to find the validity sa kabilang panig. Pero in the end, tingin ko dismayado pa rin kasi nga parang wala yung gravity ng pinag-uusapan natin, di ba? Kasi bumabalik po ako doon sa bakit po ako sumama at bakit po ako nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kasi noong November 23, 2024, pinagbantaan niya parang nagbaba siya ng banta sa buhay ng presidente, ni First Lady, ni Speaker Martin Romualdez na nung una, natawa po ako doon. Parang, okay, buy one, take one. May isang ayoko na mamamatay, may isang ayoko na mamamatay, di ba? Pero when I thought about it more deeply, parang sobrang mali na may vice presidente tayo na gumagawa nun. And I thought, that's the first moment I thought na, talagang, okay, urgent na ma-impeach si VP Sara. So, parang nakakadismaya na parang, kagaya ng sinabi niyo na nawawala yun sa usapan, no? Yung sobrang effed up, for lack of a better term, na nangyari nung gabing yun. At pinansin tayo ng buong mundo nung ginawa yun ni VP Sara. Yun nga, ito yung mga, hindi pa natin pinag-uusapan, of course, yung other contents ng articles of impeachment, di ba? For instance, yung confidential funds. Pero anong mga parang bitter lessons ang nakikita mong pwede nating mahugot dito? For instance, yung simula pa lang nung ayaw mag-proceed forthwith ng Senado under Chis Escudero, di ba? Tapos yung impression na nagpaparusot pa kayo ng kung ano-anong pagbanggit tungkol sa konstitusyon. Clearly, gusto niyo lang naman protektahan yung vice presidente. I mean, all things taken together, no? Ano yung mga nakikita mong bitter lessons siya? Actually, I was, parang inisip ko rin po to nung tinanong niyo po kay Attorney Monsot, no, na parang ano yung what can be done or what can we do, di ba? O yung bandang huli po. Parang, in the end, alam ko hindi uso yung moral politics, no? Pero para sa akin, gaano mang kaganda yung saligang batas natin, yung mga institusyon natin, kung hindi mabuting tao yung nilalagay mo sa poder, makakahanap talaga sila ng paraan para maisulong yung pansariling interes nila, 'di ba? So, yung nakakalungkot dito yung ganong kawalan ng public virtue, for lack of a better term, na okay, parang dahil nandito ako sa puwesto, hinalal ako ng taong bayan, nararamdaman ko yung bigat ng tungkulin na ipatupad yung 1987 Constitution na ipinaglaban ng mga bayani natin nung panahon ng diktadura.
parang kung hindi nila yun nararamdaman, kung ano-ano talaga yung gagawin nila, 'di ba? Parang pilit nilang hindi iintindihin yung ibig sabihin ng forthwith na honestly, I'd like to inquire sa LTO kung naisoli ba talaga yung mga plaka ni Chis Escudero dahil apparently hindi niya alam yung ibig sabihin ng forthwith, 'di ba? So, parang kung ano, kung wala kang ganong virtue, I don't know what stops a person from doing the things that they did or doing the things that we have seen. Yun nga, tsaka yung with what happened sa Senate and of course with the Supreme Court decision, which of course is now the subject of a motion for reconsideration, ano yung nakikita ninyo epekto nito doon sa mas malaking issue ng pagpapanagot doon sa mga pinakamatataas na opisyal ng ating pamahalaan. Kasama na dito yung mga hindi, yung mga impeachable officials of course. Actually, hindi ko nga alam na on the table ito, eh. Kasi nung nagkaroon nga nung nag-file nga si VP Sara doon sa Korte Suprema, may kutob na po tayo na parang, okey, ano nga ba siya, 12 out of 15 justices were appointed by Duterte. So Hmm. may kutob naman tayo na, okey, baka ipagtanggol ng Korte Suprema si Sara Duterte at yun nga yung nangyari. Pero bukod sa pagtanggol kay Sara Duterte, gumawa sila ng bagong requirements para dun sa second mode of impeachment na talagang ginawang mas makitid yung daan para makakamit ng pananagutan, 'di ba? And contrary dun sa, exercise na ginawa ni Senator Alan Cayetano, parang tina-try niyang i-argue na simpleng inosenteng mga requirements lang ito. Parang may iba diyan na talagang nakababahala, eh. I think nabanggit ni Attorney Monsod yung iba and 'di naman ako abogado, so 'di ako expert. Pero yung nilagay na condition na pwede ka lang ma-impeach para sa mga ginawa mo habang nasa opisina ka. Parang classic case kasi sa pagkakaintindi ko sa impeachment ay, okay, paano kung may presidente, bago siya naging presidente, parang binenta niya yung mga information ng Pilipinas sa ibang bansa, 'di ba? Hmm. Na very realistic Treason. problem ata sa ano, sa, Treasonous act. given yung geopolitics natin ngayon, 'di ba? So, porke presidente na siya, ginawa na yan bago maging presidente, hindi na siya puwedeng ma-impeach? Parang malabo po yung gano'n, 'di ba? So, I really hope na sa motions for reconsideration, matingnan ulit is bukod sa facts of the case surrounding yung specifically kay VP Sara, matingnan yung pitong ito kasi I think hindi puwedeng palagpasin yung napakalaking epekto nito for the long haul 'no, hindi lang si VP Sara yung naapektuhan dito. Oo nga, eh. Na medyo napaisip ako ron sa example na binanggit mo 'no, yung papaano ka nagbenta ng impormasyon sa ibang bansa 'no, sa kalabang bansa for instance. And of course, yung ginamit ko yung term na treason kanina, loosely yun 'no, of course, dapat nasa konteksto ng ano yan, eh, ng, giyera. Pero yun nga, ano pa bang puwede nating mapulot dito? And of course, sa grupo ninyo 'no, ano yung, mga binabalak niyong hakbang? Kasi nandiyan na yung Supreme Court decision, nandiyan yung motion for reconsideration, nandiyan na yung pag-archive sa Senado. Well, I think ano, eh, kasi napaka-unprecedented yung mga nangyari ngayon, 'di ba? So una, yung pag-archive. Ako personally nagsu-subscribe ako dun sa teorya ni Attorney Monsod na dahil nga ang interpretasyon ng Korte Suprema sa archive sa Kamara ay effective dismissal, it stands to reason na ganun din yung magiging interpretasyon sa pag-archive dito sa Senado kung sakaling for whatever reason susubukang buhayin yung, articles of impeachment mula sa archive, then maghahain na naman ng, complaint, which is her right to do, si VP Sara Duterte, and then baka magkaroon ng ganito. So I subscribe more sa, punto de vista ni, Attorney Monsod, although marami ring mga eksperto na nagsasabi na archive doesn't mean it's over, 'di ba? Parang puwede pa rin siyang buhayin. So parang meron tayong naisip ko na parang ano siya, eh, Schrodinger's impeachment siya, eh, parang hindi natin alam kung buhay o patay until hinalungkat natin siya. So I think that situation has to be clarified. And then ito again, napaka mabigat yung naging impact ng Supreme Court decision sa mismong proseso ng impeachment 'no. So, siguro pinaliwanag ito sa akin ni, Kong Elin Tanyada na yung second, fast track mode of impeachment lang yung naaapektuhan dahil sa Supreme Court decision. So, I guess kung ipu-pursue po natin yung impeachment kay VP Sara Duterte, baka mas yung unang track yung ipu-pursue. Pero again, ano ba yung final na magiging itsura ng proseso? Wala, dahil, nag-take notice yung ating Korte Suprema doon sa motions for reconsideration, baka magbago pa yung decision nila. So definitely kailangan nating makita kung ano yung magiging decision ng Korte Suprema before, committing to an action.
Although, on the other hand, iniisip ko paano kung since selective nga ang immediately at forthwith sa Pilipinas, paano kung uupuan lang nila yung motions for reconsideration and then nakatenga lang tayo tapos sorry, ito conspiracy minded na ako, 'di ba? Parang hindi ko alam kung Hindi naman. this Mga stands valid your reasoning. possibilities yan. Ayun, pero just to complete the thought, no? Paano kung nakaupo sila sa motion for reconsideration, archived yung impeachment articles na wala naman tayong consensus kung ano yung ibig sabihin ng archive. Tapos dumating yung Feb 6, tenga pa rin yung motion for reconsideration. Pwede na bang maghain ng impeachment kung gano'n? Parang I don't know. So, it is Interesting ah. I don't speculation lang po ito, no. So, and again, di ako abogado, lalong hindi ako eksperto sa impeachment, first time lang po ako ma-involved dito. Pero, dahil nga ang daming unprecedented na nangyari sa impeachment case na 'to, what are the other unprecedented things, 'di ba? Parang how do we not fall into that failure of imagination, and how do we end up, holding VP Sara Duterte to account? Ako idadagdag ko lang po diyan valid naman yung mga iniisip mo, Kiko, no? Pero idadagdag ko lang dyan, and pardon my pessimism, kahit ano pa yan, sa sobrang galing ng ating mga politiko at sa pagiging sobrang sip-sip, they can always find a way to twist the law or misread it or misinterpret it to save the Vice President. Ilang naman ang pinag-uusapan dito actually. Kumbaga, napapagod pa yung utak natin sa pag-iisip ng mas malalim which of course we have to do. Pero sa maraming politiko, yun lang yun. They just want to save the Vice President. Sorry Malinaw naman. Pero parang, ayun, the specific way they do it, may way ba na maka-counter natin yun? So, I would still hope na worthwhile yung ganitong scenario building. Pero, Yeah, ayun, most kaya definitely. di ako makakommit ano yung next steps. Kasi nga, ayun, kailangan pag-isipan kung ano nga yung magiging bagong manifestasyon ng pansariling interes in the next round.